mga kababayan. Mainit ho ang BP Sara. Eto si Inday Sara. Ayan. May parinig na naman po, mga kababayan. May sinasabi na naman po ang ating Vice Presidente. Ay Chang, shout out sa iyo. Shiro Kansaki, shout out sa iyo. Tesonya Magtanong, Flor Igna, wala pong ibabayad si Impacta. Naku, sino yun? Luka-luka sa attorney, lubog na ang daldalera. Si Maharlika. Problema niya yan. Madaming kasiraan at paninira ang sinabi. Nakakaawa po dahil naubos ang oras kay Guban. Ang iba, hindi naman natanong at andun. Yun lang, sabi ni Socorro. Mga kababayan, ito po ang ating Vice Presidente. Sabi niya po, no, bago ko po mabasa at makita itong pahayag na ito, may nakita ako na si BP Sara daw po, mga bossing, ay ina-accept yung challenge o yung dare na magpapa-drug test daw po siya. Ayan, mga kababayan. Pero mo, no? Vice Presidente natin umabot sa punto na nagpapauto na din kay Maharlika, baka other way around naman. No? Kasi hindi po natin maaalis sa ating isipan na baka sila ang nag-uutos naman kay Maharlika. Pwede din kasi yun mga kababayan. Kasi hindi naman pwedeng si Maharlika ang nag-uutos sa kanila. Ang lalaking tao ho nito. So talagang papasok sa isipan natin, mga bossing, na baka sila ang nag-uutos kay Maharlika, tapos ang gagawin, kunyari kami susunod na lang din. Kami kunyari drug test na din. Di ho ba? Sabi dito, dapat talaga mapanigurado nating lahat, no? Na nasa tamang pag-iisip yung ating mga public officials. Kasama na ako doon. Yan. Siyempre, kapag sinabing, pati si BP Sara, magpapa-drug test. Dapat ang Pangulo. Ito po mga kababayan, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ang gustong puntuhin, ang gustong tiryahin, ang gustong atakihin po ay ang ating presidente, mga bossing. Ang ating presidente po. Bakit? Kitang-kita naman po yung pattern ng pagkakasunod-sunod. Diba? Pulong, ayun, may isinisumite, may gustong maipasang bill. Para ho daw kumbaga, para daw po sa mga public officials kasama ang Pangulo na magpa-drug test. Kaso po, ilang beses nang nagpa-drug test ang ating Pangulo? 2 beses na ho. Kung paulit-ulit hong gagawin yan, mga kababayan, parang aksayado naman ho sa oras. At the same time, mga bossing, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ng Pangulo, abalahin nyo dyan sa walang kwentang ini-issue nyo kay Presidente Bongbong Marcos. Biruin nyo mga boss, yung kanilang mga issue, pulburon video pa yan. Dating Pangulong Duterte, Maharlika, Harry Roque, ngayon na po, Vice Presidente na din po. Mga boss, Vice Presidente na po, nakikisali na din. Wala Kailangan at dapat mapababa ang ating presidente. Bakit ho? Mga bossing, panoorin nyo lahat ng hearing. No? Sa Senado, sa Kongreso, diyan sa channel na El Pilipinas. Panigurado, maliliwanagan ho kayo. Panigurado, malalaman ninyo kung bakit itong mga ito atat na atat, no? Mapatanggal sa pwesto o mapababa sa pwesto ang ating Pangulo. Sabi ni Romy Lagrana, pinapansin pa ba yan? Iniwan niya tayo nung kasagsagan ng bagyo. Nako. Oo nga ho, No, tapos, kung sino pa yung umiwan sa atin nung panahon na binabayo tayo ni Bagyong Karina, siya pa yung, bakit ganyan ang Pilipinas? Ang laki ng problema sa baha. Saan napunta ang pondo ng ganito, ganyan, ng presidente? Saan napunta yung pondo para dyan? Yung flood control na paulit-ulit nilang sinasabi.
Yung flood control ho, hindi naman ho sa iisang lugar lang nakalagay. Sa buong Pilipinas ho, kalat sa buong Pilipinas mga kababayan. 'Di ho ba? Kaya ho mga bossing, etong sila, yung grupo nila, hindi na ho natin hindi na ho natin ihihiwalay ang ating Vice Presidente sa grupo na 'yan. Bakit ho? Iisa lang naman po ang nakikita nating nila, galawan at kilusan ho. Mapababa ang Pangulo at pumalit sila. Bakit? Madami hong nabubuko. Madami hong nasisiwalat ngayon. Na kung sakali ho na sila ay makaupo na at makabalik na ho sa pwesto, mga bossing. Stop. Nako. Baka pati si Kibuloy, baka pati yung kay Kibuloy, stop ho. Di ho ba? Mga kababayan, Neni Banyes, PBBM forever. Sabi ni Romulo, bumatay, solid PBBM lang kami forever, our president. Yun nga din ho Doon sa mga ganito na alam niya na wala naman hong patutunguhan, na walang kakwenta-kwenta ho, nakakapagkomento ho ang ating Vice Presidente. Samantalang po, doon sa West Philippine Sea hanggang ngayon po, kahit na siguro anong pilit natin, BP, sige na, kahit konti lang, sabihin mo lang kung anong stand mo. No? Sa West Philippine Sea, pro-Pilipinas ka ba o pro-China? Ganun lang ho di ba? Kasi kapag sinabi na, wala tayong karapatan dyan sa West Philippine Sea, ibig sabihin pro-China ang BP. No? Pag sinabi naman na atin ang West Philippine Sea, malaki ang karapatan natin dyan, ibig sabihin pro-Pilipinas. Ganun kasimple po, mga kababayan. Kaya lang, hindi natin maringgan kung saang side ang ating Vice Presidente. Ngayon naman po, ayan, nakikisali na doon sa drug test. Di kung gusto nyo magpa-drug test, di kayo, huwag nyo nang abalahin ang Pangulo. Di ho ba? Dahil yung mga ibinibintang nyo, ni isa sa inyo, walang makapagpatunay. Lahat ng ibinibintang nyo, kaduda-duda. Pati mga pulburon video na pinaggagawa nyo, kaduda-duda. Sino na lang nag-uusap dyan? Sino na lang ang nagsasabing tunay yan? Di ba, Ma'am Kawamura Dayanara? Sila na lang ho. Ubos na kape ko. Ang bilis naman. 14 minutos pa lang tayo nagsasalita, ubos na yung kape ko. Ano ba yan? Kayo po, nagkakape ba dyan? Alam ko, 46 ng gabi dyan sa Pilipinas, yung iba hindi na nagkakape sa gabi. Lahat ho, mga bossing nang ibinintang nila o yung mga gawa-gawa nilang mga ebidensya, wala hong napatunayan. Lahat ho, kaduda-duda. Tapos gusto nila, sumunod tayo doon sa next step na ipagagawa nila. Di ho ba dapat mapatunayan muna nila yon bago sumunod sa susunod na gusto nilang mangyari? Kung wala hong mapatunayan yan, bakit papapansinin?